Happy Monday po mga kabalisong. Inaasahan po makakaranas po ng mga pag-ulan ang iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayong Lunes po yan dahil po yan sa apat na weather system. Ayon po yan sa 4 o'clock AM weather forecast ng Pag-asa. Ang Northeast Monsoon po ay magdadala po yan ng mga maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa parte po ng Batanes, Cagayan at Aurora. Habang umiiral naman po yung shear line kung saan magdudulot po ito ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa parte po ng Isabela at Aurora. Samantala, ang Intertropical Convergence Zone naman or yung ITCZ ay apektado naman po ang parte ng Palawan, Basilan at maging Sulu at Tawi-Tawi. At ang easterlies naman po ay magdadala naman ng mga pabugso-bugsong ulan sa parte po ng Metro Manila at iba pang bahagi ng ating bansa. Pinapayuhan naman po ang publiko na maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na may mga malalakas na mga pag-ulan. Sa kabila po ng mga pag-ulan, wala naman po namamata ang low pressure area o LPA o bagyong maaaring mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR base po yan sa 2 o'clock AM monitoring ng Pag-asa. Sa isang rally po ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Carmen, Davao del Norte, binatikos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampo ng mga Duterte. Partikular na ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay ng 15 senador upang maipasok ang kanilang grupo sa Senado. Ayon kay Marcos, nakapagtataka kung bakit ang tanging solusyon ng iba sa problema ay ang pumatay ng Pilipino. Ang naturang pahayag po ni Duterte ay unang binanggit sa proclamation rally ng kanilang grupo sa Club Filipino, San Juan City noong Pebrero 13. Walang papahayag ang kampo ni Duterte ukol naman sa naging tugon ni Pangulong Marcos. Matagumpay na itinaboy po ng Philippine Coast Guard or PCG vessel BRP Cabra ang isang China Coast Guard vessel na nasa baybayin ng Zambales nitong Sabado ayon po yan sa PCG. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Jet Tariela, naitaboy ang CCG 5303 hanggang 95 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Pinalitan umano ng barkong ito ang CCG-3103 upang ipagpatuloy ang iligal na pagpapatrolya ng China sa lugar. Sa kabila ng malalaking alon na umabot pa sa 5 hanggang 8 talampakan, hinarap ng BRP Cabra ang barko ng China. Patuloy naman ang paggiit ng China na iligal ang desisyon ng Philippine Court of Arbitration or PCA sa West Philippine Sea na bahagi po ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Naitala po ang isang minor phreatic eruption sa Bulkang Taal sa Batangas nitong Linggo, Pebrero 16 ayon po yan sa PBOX. Nagtagal po ang pagsabog mula alas 8:20 ng umaga hanggang alas 8:24 ng umaga. Naitala rin po ang 2 pagyanig kabilang ng isang volcanic tremor na umabot naman sa 71 minuto. Samantala, umabot naman sa 407 na tonelada kada araw ang inilabas na sulfur dioxide o asupre at nagdulot po yan ng 2,100 metrong taas na usok na napadpad po yan sa kanluran. Ito na ang ikalawang phreatic eruption sa loob lamang ng 2 araw matapos ang naitalang pagsabog naman noong Sabado, Pebrero 15 na tumagal naman ng higit 3 minuto. Sa kabila po ng aktibidad, nananatili pa rin po sa alert level 1 ang Taal Volcano. Pinapayuhan naman po ang publiko na iwasan muna ang Taal Volcano Island at manatiling mapagmatsyag sa posibleng pagbabago sa aktibidad ng volcano. 4 na probinsya sa Calabarzon ang kabilang sa 10 may pinakamalaking kontribusyon sa National Gross Domestic Product or GDP. Ayon po yan sa 2023 Economic Performance of the Provinces ng Philippine Statistics Authority or PSA. Nangunguna ang Laguna bilang may pinakamalaking ekonomiya sa bansa na umabot na sa 1.3 trilyon pesos. Kasama rin po sa listahan ang Cavite na may 780.5 billion pesos, Batangas na may 645.78 billion pesos at Rizal na may 359.94 billion pesos. Sa kabuuan, kasama po ang 6 pang probinsya na binubuo nila ang 25.6% ng GDP ng Pilipinas. Ayon naman po sa Department of Trade and Industry or DTI, ang Calabarzon ay itinuturing na industrial powerhouse ng bansa na may 31 world-class industrial estates at economic zone. Inaresto ng mga otoridad ang 3 Chinese national na nasa likod ng isang illegal Philippine Offshore Gaming Operation or POGO sa Barangay La Mesa, Calamba City, Laguna
nitong Biyernes. Sa pagsalakay po ng CIDG, lokal na pulisya, Bureau of Immigration at PAUCC, na-rescue po ang 23 o 23 Filipino workers at natuklasang walang business permit ang Beautech Technologies Corporation. Hawak na po ng PAOCC o PAUCC ang mga naarestong dayuhan habang inihahanda na ng Bureau of Immigration ang kanilang deportation. Nakatakdang dinggin ng LTFRB ang petisyon para itaas ang minimum fare sa traditional jeepney mula 13 pesos patungong 15 pesos. Ayon po kay LTFRB Technical Division Head Joel Bolano, ito ay bahagi po ng pending petition mula 2023 matapos bigyan ng 1 peso provisional increase noong October 2023. Patuloy naman po na sinusuri ng LTFRB ang petisyon at isinaasalang-alang ang presyo ng langis, inflation at epekto nito sa mga commuter. Magpakarga na po ng maaga dahil magkakaroon po ng panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon po sa pagtaya po yan ng Department of Energy. Sa ulat, ang gasolina ay posibleng tataas ng 70 centavos hanggang 90 centavos kada litro, habang ang diesel at crudo ay tataas naman ng 60 centavos hanggang 80 centavos kada litro, at sa kerosene naman ay posibleng tumaas ng 20 centavos kada litro. Ayon naman po sa DOE, ang oil price hike ay dulot po yan ng pinatinding sanksyon ng Estados Unidos laban sa Russia at Iran, pati na rin ang tensyon sa gitnang silangan. At 3 may hinang lindol ang naitala sa bayan ng Calatagan, Batangas ngayong araw, ayon po yan sa PBOX. Unang naitala po bandang alas 12:32 ng madaling araw na may magnitude 2.2 at lalim na 115 km. Sunod naman ay bandang 1:48 na madaling araw na may magnitude 1.5 at may lalim na 101 km. At kaninang alas 5:38 ng umaga, may magnitude 2.0 at lalim naman na 11 km. Wala naman pong naiulat na pinsala sa naturang mga pagyanig. Alam niyo ba na may isang gulay na puno ng sustansya at maaaring makatulong sa ating kalusugan? Ang gulay na ito ay madalas nating makita sa mga hapagkainan. Ang okra, alamin natin ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan at kung bakit ito dapat idagdag sa ating diet. Ang okra o lady's finger ay mayaman sa fiber, vitamin at mineral. Ayon sa mga pag-aaral mula sa National Institute of Health at US Department of Agriculture, ang okra ay may maraming benepisyo sa ating katawan. Una na riyan, mabuti ito para sa ating digestion. Dahil sa mataas sa fiber content nito, nakakatulong ang okra sa pagpapaganda ng ating pagtunaw ng pagkain at maiwasan ang constipation. Pangalawa dyan, maaari itong makatulong sa pagpapababa ng ating blood sugar. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala ng Journal of Pharmacy and Bio-Allied Sciences, ang okra extract ay maaaring makatulong sa pag-regulate ng blood sugar levels, kaya mainam ito para sa may mga diabetes. Maliban dyan, nakakatulong din ang okra sa pagpapalakas ng ating immune system. Mayaman ang okra sa vitamin C at antioxidants na tumutulong sa paglaban ng mga infeksyon at nagpapalakas ng ating resistensya. Mabuti din ito para sa ating puso dahil sa fiber content at antioxidant nito, maaaring makatulong ang okra sa pagpapababa ng cholesterol levels na nagpapabawas ng risk sa sakit sa puso. Kaya naman kung gusto nyong manatiling malusog, huwag kalimutang isama ang okra sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Pwede itong ihalo sa sinigang, ginisa o kaya namang gawing pampalasa sa iba't ibang ulam.